Magandang araw. Sa video na ito, tatalakayin ko ang halamang gamot, partikular ang isang halamang preparasyon na magagamit ninyo sa paglalakad, trekking, o survival situations. Ngayon, pag-uusapan natin kung paano gumawa ng isang inumin na purong natural na makakatulong sa inyo kapag kailangan ninyong maibsan ang matinding sakit o kapag kailangan ninyo ng dagdag na lakas. Ito ay isang halo ng dalawang uri ng halaman na karaniwang matatagpuan sa Pransya at sa maraming bahagi ng Europa, lalo na. Ipakikita ko sa inyo kung ano ang dapat anihin at gagawin ko ang paghahanda nito kasama kayo mismo sa lugar. Tandaan, ito ang pinakamabisang natural na pampawala ng sakit at anti-inflamasyon sa ating lugar. Isa rin itong pampasigla sa pag-iisip at katalinuhan. Ang dalawang epekto na ito ay magsasanib at magpapalakas sa isa't isa. Ito ang dahilan kung bakit napaka-interesante ng produktong ito kapag nagha-hiking ka o nasa sitwasyon ng survival. Pisikal muna. Kung ikaw ay may nararamdamang sakit tulad ng pananakit ng likod o kaso-kasuan, pati na rin pananakit ng kalamnan, mararamdaman mong giginhawa ka. Kung wala kang nararamdamang sakit, makakaramdam ka ng kaginhawaan, magiging mas masigla ang iyong mga galaw at mararamdaman mong mas malakas ka. Sa aspeto ng pag-iisip, isa itong malakas na pampasigla na magbibigay sa iyo ng gana na magpatuloy at magpapalakas ng iyong motibasyon. Bukod pa rito, magiging mas mabilis kang tumugon at mas bukas sa iyong paligid. Magbibigay ito ng malaking kalamangan sa isang sitwasyong mahirap o pangkaligtasan. Isa pang benepisyo, madali makilala ang dalawang halamang ito at kadalasan, pamilyar na tayo rito. Ang unang sangkap ay mga dahon ng birch, partikular ang puting birch, Betula pendula, mula sa pamilyang Betulaceae. Sa ating lugar, marami ring birch na may bukol, Betula verrucosa, tulad nito. Bata pa ang mga dahon dito. Halos pareho lang ang katangian ng dalawa. Sa birch na may bukol, ang mga batang sanga ay may bahaging natatakpan ng bukol. Ang maliliit na bukol, mapuputi at medyo malagkit, ang mga dahon ay doble ang pagkakakutkut. Kaya ang birch ay nangangailangan ng halumigmig at araw. Ito ang tinatawag na pioneer species na may kakayahang sakupin ang mga lupang wasak, kahit na mahihirap o sobrang mahihirap na lupa, o sobrang mabuhangin, gaya dito. Makintab ang ibabaw ng mga puting balat at dahon. Ang pangalawang elemento ay ang ahenteng Europeo na Iulex europaeus na tinatawag din nating matinik na genet. Ito ay kabilang sa pamilya ng mga Fabaceae, tulad ng genet na kabilang din sa pamilya ng mga Fabaceae, ang mga klasikong genet na matatagpuan sa baybayin ng Atlantiko. Gusto nito ng buhangin at araw at umaabot ng 3 metro ang taas. Matatagpuan ito sa maraming bahagi ng Europa at sa Pransya, sa buong baybayin ng Atlantiko, sa lahat ng baybayin. Kaya mayroong iba't ibang uri at mga hybrid. Sa Bretagne o sa Mediterranean, halimbawa, hindi talaga pareho ang mga uri, pero halos pareho lang ang mga katangian ng mga ito. Ang mahalaga sa palumpong na ito ay ang mga bulaklak o usbong nito. Karaniwan, ang pamumulaklak ay mula Marso hanggang Setyembre, pero maaari ring makakita nito sa kahit anong panahon ng taon, lalo na tuwing taglamig. Iwasan ang pamimitas ng bulaklak kapag huli na dahil maaaring bahagyang nakakalason ang buto. Pwede ninyong pitasin at patuyuin ang mga dahon ng birch o bulaklak ng agent para magamit sa hinaharap. Maraming salik na dapat isaalang-alang gaya ng kalidad ng pagpapatuyo, antas ng pagkahinog at pinagmulan ng tanim. Sa kabuuan, bababa pa rin ang katangiang medikal kumpara sa sariwang halaman.
Pag-subtitle. Para sa bulo, ang mga dahon ay maaaring kainin tuwing tagsibol kapag bata pa ang mga ito. Sa tag-init, nagkakaroon ito ng mas dagta na lasa na hindi gaanong kaaya-aya. Sa panahong iyon, ito ay nakakatulong sa pag-drain, anti-inflammatoryo, at naglalaman ng mga derivative ng salicylic acid na malapit sa aspirin. Kaya, maaari nating itong pitasin mula Abril hanggang Setyembre. Ibibigay ko sa inyo ang mga karaniwang tagubilin. Mag-ingat sa may allergy, lalo na sa bulo dahil malala ito. Hindi dapat gamitin ang inuming ito kung may problema sa bato at puso. Mag-ingat din ang mga buntis at nagpapasusong babae. At gaya ng aspirin, bawal itong gamitin habang umiinom ng anticoagulant. Ang pinakamadaling paraan ng paggamit nito kapag nagha-hiking ay gawing tetsaa o infusion. Karaniwan, gumagamit ako ng 100 at 50 gina dahon at 100 at 50 gina bulaklak sa 1 litrong tubig na iniinom ko buong araw. Magsimula kayo sa maliliit na dami para masukat nyo ng maayos ang resistensya nyo sa epekto ng mga sangkap na ito sa inyo. Pakuluan ng tubig, patayin ang apoy, ilagay ang mga halaman at ibabad ng 10 minuto. Kung gusto nyong palakasin ang epekto para makuha ang mga aktibong sangkap, gumawa kayo ng dekoksyon. Ibig sabihin, pakuluan nyo mismo ang mga halaman ng 10 minuto at pagkatapos ay hayaan itong magbabad ng 10 minuto. Bukod pa rito, hindi kasing sarap ang lasa pero mas lalakas ang epekto. Kapag nasanay na kayo, pwede nyong paglaruan ang dalawang paraan na ito, ang klasikong pagbabad o ang decoction. Magbibigay ito sa inyo ng mas maraming kalayaan sa paggamit at makokontrol nyo ang epekto bilang pampasigla at pamatid sakit. Sa ngayon, ito ang perpektong panahon. Namumulaklak ang mga ahente at nagsisimula ng maglabasan ang mga dahon ng mga birch, pero sa taglamig, wala kang bulaklak o dahon. Kaya, pwede kang gumawa ng dekoksyon mula sa balat ng puno. At maaari mo ring gamitin ang mga sanga ng ahente na nananatiling berde na may kalamangan na nananatiling berde. Pinipino mo ang mga ito at gumagawa ka ng dekoksyon gamit ang lahat ng iyon. Ang mga sanga ng ahente ay halos may parehong katangian tulad ng mga bulaklak ng ahente. Kaunting kapaitan, napakabango ng bulaklak. Ang ahente ay pampasigla, pero hindi kasing excite ng kape o tsaa. Dahil dito, mahusay itong kasama sa hiking at perpektong pandagdag. Kung lilipat ka sa polyphasic na pagtulog, maaari mong balikan ang video na ginawa ko tungkol sa polyphasic na pagtulog. Sa Agent Infusion, madali mong mamanage ang 20 minutong power nap at manatiling energized sa paglalakad. Kung interesado ka sa ligaw na pagkain, kung gusto mong subukan ang mas matatag na pamumuhay at nakatira ka sa natural na lugar, ang pinakamahalaga ay matukoy mo sa paligid ng iyong bahay ang iba't ibang mapagkukunan na maaari mong magamit. Siyempre, hindi dapat sirain ang kalikasan. Sa kabaligtaran pa nga, alagaan ninyo ang inyong yamang gubat o likas na yaman. At tandaan ninyong mabuti ang lahat ng inyong nakita para madali ninyong mabalikan kapag kailangan ninyo ulit. Tapos na ang presentasyon. Tandaan ninyong mabuti ang reseping ito. Madaling gawin sa kahit anong kondisyon at kahit anong panahon dito sa ating lugar. Ginagamit ito, pero bihirang ituro. Sa tingin ko, mahalagang ipakilala ko ito sa inyo. Dahil baka sakaling magamit ninyo ito balang araw. Hanggang sa susunod na video.